Good afternoon mga bok, dito pa rin tayo sa garahe natin, Motovlog Garage. Ngayon, bablog natin paano magpalit ng ball race ng NMAX B2. Step by step tayo ngayon. Ngayon, simulan natin sa pagtatanggal ng fairings. Saan kasi, pag nagpapalit ng ball race, baklas lahat ng fairings ng harap. Simulan natin dito sa console. Wala na yung visor ko. Pero ganun pa rin naman, may apat pa rin yung bolt. Pag stuck pa, Phillips screw gagamitin. Pero dahil nagpalit na ako, 8mm na yung gagamitin natin. Tapos ito namang apat naman dito. Itong apat na to sa baba. Ayan. Kung stuck pa yan, 4mm na allen. Eh dahil nagpalit na ako, 8mm na yung gagamitin natin mga bok. Pakita ko lang kung paano tanggalin. Pag wala ng tornilyo lahat yan, ang pagtanggal lang naman ng console, simulan nyo dito sa ilalim. Tapos dahan-dahan yung sipotin dito. Pagilid. Parang ito lang. Yan mga bok. Tanggal na. Pagtanggal nyo na yung console mga bok, dito yan, meron yung dalawang Phillips screw. Yan. Tag-isa, tanggalin lang natin para matanggal natin itong B. Pag tanggal nyo na yung B, yung dalawang Phillips screw, tanggalin namin itong B. Hila, pababa lang yan mga po. Pababa. Yan ako mo. Pag ganun, pababa. Hila pa ganun mga bok. Tanggal na mga bok. Tapos, pag tanggal na yan, tanggalin lang natin itong mga humahawak sa mga kable. Ipasok lang natin yan. Pag ganyan. Yan, pasok lang. Ipitin nyo lang ng pwedeng long nose o flat screw para pumasok siya mga bok. Tapos, makikita nyo, gold bolts na sa akin. Pero pag stuck pa, Phillips screw yung gagamitin nyo na mataba yung dulo. Huwag yung ordinaryong Phillips screw lang. Pero sa akin, gold bolts na, 12 na sukat yan mga bok. Tanggalin ko lang mga bok. Tanggalin lang natin yung mga cable. Ito, signal light yan eh. Itong brown. Tsaka green. Ito, sa headlight, tanggalin natin. Tanggalin ko lang itong double contact. Tapos yung 12 na gold bolts. Tanggal na mga bok. Yung sa harap, tapos na tayo. Dito tayo sa gilid. Tanggalin natin itong espada. Sa pagtanggal ng espada, ano yan? Kung stuck ka pa, 4mm na allen. Dahil sa akin, gold bolts, white gold na. 8 gagamitin. Pati ito, tatanggalin itong sa taas. Bali, 1, 2, 3, 4. Pero pag espada lang tatanggalin nyo, 3 lang. 1, 2, 3. 3, isa. Pero dahil tatanggalin natin yung headlight assembly, pati itong nasa taas, tatanggalin natin. Kabilaan mga bok. Pagtanggal nyo na mga bok, sunod natin tatanggalin yung sa footboard. Itong isang piraso. Dahil sa aking white gold na 8mm ulit yan. Pero pag stuck pa, Phillips screw gagamitin yung mga bok. Kabilaan, para mahugot na natin to. Itong headlight assembly. Mga bok, tatanggalin ko na yung espada sa gilid, magkabilang gilid. Meron tayong pry tool. Ayan, pang sikwat. Para madali natin matanggal. Babalot ko sa tela para ito yung hindi magasgasan yung ano natin, yung fairings natin. Mga bok, disconnect ko lang yung mini driving light natin. Sisimula ko na tanggalin yung headlight. Sisimulan natin sa taas. So, dito. Simulan natin si kote nito. Dahan-dahan lang. Yan, pababa mga bok. Yan, kabila. Kaya mga bok, pag nasikot nyo rin sa ibabaw, dito naman sa ilalim, dinalabas ko lang ito, ayun, labas nyo lang yan, tapos, angat nyo lang konti ito. Ayun, labas na. Kabila natin. Diba? Kabila. Ayan. Matatanggal na yan mga bok. Sunod naman natin tatanggalin dyan mga bok. Itong pinaglalagyan ng panel natin. Bali, unahin natin dyan, tanggalin mga bok ito. Tanggalin muna natin itong kulay silver na itong mga bok. Bali, tatanggalin nyo lang dyan, dalawang push clip. Ayan, isa, sa kabila, dalawa. Pagtanggal nyo na yung dalawang push clip mga bok, sikutin lang natin to. Ayan. Sikot nyo lang pababa yan, pag ganun. Pababa.
Dahan-dahan lang din. Pakita ko sa iyo. Yung kabila, sikutin din natin. Yung mga bako, hanggang lang. Yun lang mga bako. Tapos mga bako dito, meron yan 10mm dito. Ayan mga bako. Yan, 10mm. Tatanggalin din natin yan. Tapos, yan meron dito, natanggal ko na kanina. Philip. Parang ganito yung tsura niya mga bako. Tatanggalin natin yan. Isa, dalawa, tapos kabila, tatlo, apat. Meron pa pala yung push clip, isa dito mga bok. Ito, yan. Pag natanggal yung takip dito, sa may remote, sa may susian, meron pa yung kabilaan. Tanggalin natin push clip. Tapos mga bok, tanggalin natin tong dalawang 10mm para mahugot na natin tong panel. Tapos hugutin ko rin tong socket ng panel mga bok. Pati itong socket ng charger. Kaya may socket yan ito. Pati itong holly switch ko, hugutin ko rin yan. Tatanggalin ko rin pala itong mga bok. Itong Philip na to, na mahawak dito sa device na to. Para mahugot ko yung panel mamaya. Pag nahugot nyo na lahat yan, pwede natin hugutin yung panel. Yan, sikutin lang natin konti. Ayan. Nakashoot kasi ito sa panel, sa butas dito, sa ibabaw. Tinanggal ko lang. Ay mga bok, nahugot na natin yung panel. So, natin tatanggalin mga bok yung dibdib. Tanggalin lang natin tong ng kable. Pagkakashoot, mga bok. Mga bok, dalawa yan. Sa dalawa. Diyan yung nakashoot yung kable ng natin. Throttle cable. Tsaka yung kable nung gas tank. Yung umaangat. Pag nagpapagas tayo, tanggalin lang natin. Pag natanggal na yun, mahugot na natin itong dibdib mga bok. Mga bok, nahugot na natin yung dibdib. Sunod naman natin tatanggalin mga bok, yung front fender, gulong tsaka shock. Sa front fender, 5 na aling gagamitin, pero sa akin 12 na yan. Kasi naka white gold na ako. Pag stock pa 5mm na alin. Tapos, pag stock pa kayo, dito 10mm na bolt sa baba. Baba tsaka taas. Tapos yung sa caliper naman, T50 na star allen. Kaso sa akin 14 na yan. Tapos sa axle, 14 tsaka 17. Dahil sa akin white gold na, 15mm na yan. Tapos sa shock naman, 4 yan na 14mm. Tapos sa likod, meron yung isang bolt, ito mga bok, nag-hold ng kable sa likod, 10mm naman yan. Okay? Tanggalin ko muna lahat ng tinuro ko mga bok. Yan mga bok, tanggal na. Bali, yan mga bok, kaya ako rin papalitan yung ball race ko kasi meron na rin gatla. Yan, mapapansin nyo ngayon, yan, manibela kayo, no? Naglalak siya sa gitna, yan, meron din dito, yan, naglock na rin sa gilid, dun din sa dulo, yan, marami ng hukay yung niyan, malamang. Marami ng hukay yung pinaka-railings ng ball race. Kaya magpapalitan tayo mga bok. So, natin tatanggalin mga bok pag wala na yung shock, tsaka gulong. Ito ng lock ng manibela mga bok. 14mm. Tapos kukontray mo sa likod, 14mm din, mga bok. Ito na yung mga bok. Ay, tinanggal natin. Tabi lang natin mga bok. Lagyan lang natin ng WD-40 para hindi tayo mahirapan magugot mamaya. Angat lang natin itong goma. Yung goma mga bok para makita natin yung mga nut. Angat ko lang. Tanggalin ko lang itong cable holder. Yung wire ng ng manibela. Tanggalin ko lang sa pagkakashoot. Hindi siya makasagaban. Yan. Yan mga bok. Lumitaw na sa akin itong mga nut. Itong tatlo. Bali, tatanggalin na natin yan. Meron tayong gamit dito mga bok. Spanner. Para hindi natin sisinsilin yung mga nut dito. Yan mga bok. Special spanner.
Yan mga bok, bali niluwagan ko yung ibabaw, kinontra ko sa pangalawang layer. Tatlo kasi yung ano niyan mga bok, 3 piraso yung nut niyan. Ayan. Bali pinakaibabaw, niluwagan ko habang kinokontra ko yung pangalawa. Gumamit tayo ng tubo, doon natin sinut tong spanner para ma-persa natin yung ibabaw. Niluwagan ko na mga bok. Pag niluwagan na yan, pwede na natin kamayin yan mga bok. Ayan. Yung pangalawa, kaya rin kamayin yan mga bok. Natanggal ko na rin pangalawa. Yung pinakauli, yan. Maluwag na rin siya. Sinubukan ko lang ng isang beses, tapos maluwag na. Pwede na natin kamayin. Luwagan ko na yung tatlo, so pwede na natin hugutin itong ipos. Hugutin natin pababa, mga bok. Mga bok, nahugot ko na yung ipos. Ayusin lang natin ito. Oh. Kinuha natin ito ng buo, para hindi magkapalit-palit yung mga nut. Itong takip. Yan. Ito yung railings nandito. Ayan. Railings sa ibabaw. Tatanggalin natin ngayon yung itong railing sa ibabaw tsaka sa ilalim. Pupukpukin lang natin yan. Gamit tayo ng tubo. Ito na yung tinanggal ko mga bok sa ilalim. Ayan. Puro puro may mga uka na. May mga tuldok-tuldok na. Diyan na sumasadlak yung mga bearing mga bok. Yung ibabaw naman, sa ilalim tayo pupukpok. Ito na yung railing sa ibabaw mga bok. Tanggal ko na. Ito na yung ball race natin. Ito na yung itsura niya. Ayan. Kita nyo, na rin. Puro kalawang na. Kasi ito yung railing sa baba. Puro may mga tama na rin. Kapalit tayo mga bok. Tanggalin muna natin ito. Tanggalin muna natin itong goma mga bok. Bali ito yung nagsisilbing dust seal ng natin, mga ball race natin para yung mga dumi galing sa gulong hindi mapunta sa ball race. Para humaba yung buhay ng mga ball race natin. Ito na yung railings. Tatanggalin natin. Pupukpukin natin siya pababa mga bok. Mga bok, tanggal ko na mga bok. Tsaga-tsaga lang. Tatanggal din natin yan. Lilinisin muna natin to. Tapos lagyan natin yung bagong ball race natin. Gamit tayo ng steel brush. Bok, malinis na yung tipos natin mga bok. Okay na. Yung sa ibabaw, di na natin masyado natanggal. Pero wala nang kalawang yan. Mancha na lang yan mga bok. Overall, na siya. Malinis na. Mga bok. Gagamitin natin ball race. Original Yamaha ball race. Yan mga bok. 2DP, pang NMAX. Ito yung mga bok para sa baba. Tapos, itong sandbox sa taas to. Unahin natin yung ilalagay dito sa tipos. Lagyan lang natin ng langis, yung pinaka-tipos mga bok. Para maging smooth yung pasok ng bago nating railings ng mga ball race. Pati itong railings natin, bago. Lagyan natin ng langis. Lagyan natin. Sa pagkano naman yung mga bok, ang diskarte ko, sarili ko lang itong diskarte, ginagawa ko, pinupukpok ko yung mga gilid, pakunti-kunti hanggang bumaba siya, hanggang lumapat. Pero hindi ko tatamaan itong makinis na part. Yung pinaka-dadaanan ng bearing. Yan ang hindi ko tatamaan. Itong outer part lang mga bok. Dahan-dahan lang hanggang bumaba siya mga bok. Yan mga bok. Lumapat na siya mga bok. Mag-iiba na kasi yung tunog niyan mga bok. Parang solid na yung tunog. Ibig sabihin nun, dapat na yung railings natin mga bok. Pag nalapat na natin yan, lagay natin itong dust seal sa ilalim. Ang tamang paglagay niyan mga bok, hindi pa ganyan ha. Dapat, parang papayong siya. Yung malapad na part sa ibabaw. Yung hindi, sa ilalim. Balik natin. Yan. Lagay naman natin yung pinaka-ball race mga bok. Lagyan muna natin ng grasa. Pag magbo-ball race kayong mga bok, huwag yung titipilin sa grasa. May grasa na.
Lagyan natin itong ball race mga bok. Tapos, pag nalagyan na yung ball race, grasa ulit sa ibabaw ng pinaka ball race. Talagyan na natin ng grasa. Sunod na natin yung sa chassis. Linisin muna natin kung paglalagyan ng bago nating railings sa ilalim. Pag malinis na mga bok, lagyan natin ng langis. Para smooth yung pasok mamaya ng mga bago nating railings. Pati yung ilalim mga bok. Lagay ko lang itong railings sa ibabaw. Ano lang natin? Pupuin lang natin ng konti. Pero hindi ko yung papalubugin. Parang ipapalabi lang. Sa labi lang natin yan. Kasi meron tayong proper tools. Pinalabi ko lang konti. Tapos ito na yung proper tools natin. Ball race installer mga bok. Bali, sila na yung magtutulak sa mga railings. Papasok sa dito sa ibabaw at sa ilalim. Sila yung tutulak. Bali, itong maliit na tools na to. Ito ipapatong sa ibabaw. Siya yung magtutulak sa ibabaw. Kasi ito naman yung railing sa ilalim, mga bok. Ayan. Ito naman yung tutulak sa kanya. Ganyan yan, mga bok. Ayan. Tapos, ito na yung mga bok sa ilalim. Lalagyan natin sa tools. Ganyan na yung tsura niyan, mga bok. Ayan, ganyan. Tapos, ipapasok ko na dito sa chassis. Ganyan na itsura niyan mga bok. Ayan. Sa ilalim, dito itsura niyan mga bok. Ayan. Higpitan ko na ito mga bok. Gamit natin 28mm. Habang hinihigpitan natin ito mga bok, itong ball race installer, ini-install niya na yung mga railings natin nang hindi natin siya pinupukpok. Dito kasi sa part na to, marami nagkakamali dito mga bok pag walang proper tools. Kaya ako ganito mag-ball race, skeleton yung harap para makagalaw tayo ng maayos, makita natin ng maayos, ma-install natin ng maayos. Pero kung may diskarte kayo na hindi nyo tatanggalin yung mga fairings, diskarte nyo yun. Pero ito, diskarte ko to. Nararamdaman ko, umihigpit na siya. Ibig sabihin nun, malapit na masagad yung mga railings. Bali, matigas na siya. Pero dodoble ko yung higpit para sure na nakalapat yung mga railings. Okay. Hindi ko na siya mahigpitan. Ibig sabihin nun, goods na yan. Tanggalin na natin. Ganyan na itsura niya mga bok. Nalubog na natin yan. Pati itong nasa ilalim. Nalubog na natin mga bok. Ayan. Nang hindi natin pinupukpok mga bok. Na-install natin. Lagyan muna natin ito ng grasa mga bok. Bago natin lagay yung ball race. Lagyan natin itong ball race mga bok. Lagyan natin ulit ng grasa. Lagyan natin itong railing sa ibabaw. Okay. A few inches later. Niready ko na yung mga gagamitin natin. Yung mga nut. Tapos special washer. Yung goma na washer. Tsaka yung pinakatakip na goma. Ganyan tayo gumawa mga bok. Kung paano natin tinanggal, ganun din natin yung binabalik. Naka-organize mga bok. Babalik na natin yung tipos mga bok. Ha? Oh, tapos na. Din. Ayan, na. Higpitan natin mga bok yung una. Yung unang nut. Yung pinakauna. Sa pinakailalim. Ang tamang higpit ng unang nut mga bok. Parang change oil lang yan. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Saktong higpit lang. Para pagka niliko natin yung manibela, hindi matigas, hindi malambot, hindi maluwag. Pag maluwag kasi, magkakaroon ng alog. Pag masikip naman, magkakaroon ng kabit. Kaya sakto lang. Parang nag-change oil lang tayo dyan. Pagkatapos natin higpitan yung unang nut, ilagay natin yung, sunod naman natin yung washer na goma. Tapos sunod natin yung pangalawang nut. Yung pangalawang nut naman mga bok, hand tight lang yun. Higpit lang ng kamay yun mga bok. Tapos itutugmaan nyo lang yung corona niya dun sa
pagkapwesto ng unang nut. Pagka natugmaan nyo na yung mga book, ilalagay nyo naman yung special washer na may dalawang paa para siya yung magiging lock nung dalawang nut na nauna. Parang ganyan mga book. Yan, iniikpitan ko na yung pangatlong nut, yung pinakahuli, yung pinakaibabaw. Bali, ang higpit naman yan mga bok. Medyo mahigpit talaga yan. Parang, ang higpit niyan parang yung tornilyo sa, ano natin, sa mga pipe natin. Ganun siya kahigpit mga bok. Kasi siya yung magsisilbing lock nung ano natin, ball race natin, nung tipos natin para hindi siya umalog. Kaya medyo sobrang higpit yan mga bok. Hindi naman sobra. Kasi yung tipong pag ayaw ng forward, papunta sa'yo, goods na yon. Pero kailangan may persa pa rin talaga. Balik natin sa pagkakaayos yung goma, yung pinakatakip ng mga nut. Lagay na natin yung bolt ng manibela. Ayan, yung may 14 na nut. The next day. Tapos na tayo mga bok. Ang ganda naman ng panibela natin mga bok. Yung nabot na smooth lang. Wala na mga kanto-kanto. Yung mga bok. Wala na. Sarap na niya i-liko-liko mga bok. Yan mga bok. So ganun tayo magpalit ng ball race dito mga bok. Sa Motobook Garage. So kung paano rin ibabalik yung mga parts, hindi ko na ipapakita sa inyo kasi masyado nang mahaba yung video. Kung paano ko siya tinanggal mga bok, ganun ko lang din ibabalik. Vice versa nyo lang mga bok. So hanggang dito na lang yung video mga bok. Maraming salamat.